Aside from being a full-time EMT, I also volunteer my services as a medic for the EMS community. And sa katunayan, kagagaling lang namin sa isang sunog sa isang private hospital sa Maynila. As an EMT, I knew my services would be valuable. Lalo na nag-move ng mga pasyente from all the different sections of the hospital, lalo na sa ICU. So, kinailangan na tignan yung mga pasyente while the firefighters were trying to control the blaze. And yun nga yung naisip ko. This particular incident gave me a preview of how things will be in the hospital setting in an SHTF scenario. Kumbaga, patikim pa lang to pero medyo hindi ko na nagustuhan yung nakita ko. Spoiler alert, I will be painting a very bleak picture of how medical emergencies will go in an SHTF scenario. Kasi, let's face it, hindi na pag-uusapan ang mga bagay-bagay na ganito. Lalong-lalo na within the emergency preparedness community or even the emergency preparedness industry. Kasi lahat naman ng nasa industriya bebentahan kayo ng kung ano-anong mga bagay-bagay. And all these tools and gadgets will be useful, assuming of course that you survive what I call the first strike. Ano yung first strike? Ito yung unang bulusok ng baha, unang alog ng lupa, or wag naman sana, yung mga unang bagsak ng bomba. Just in case na matuloy na yung gusto ng mga kababayan natin na pag-i-airsoft. And whether it's a man-made or a natural disaster, things will not look good in as far as emergency medical services are concerned. Makikita natin na malamang sa malamang magkakagulo ang emergency medical services or emergency medical care in general. Because think about it, a few years ago, may nangyaring food poisoning incident. Ito yung tinatawag natin na mass casualty incident. Meaning, more than one patient ang itinakbo sa ER ng isang ambulansya. Ito, several ambulances, nagbaba sila ng mga ilang pasyente. This was more than 10, more than 20, I believe. And even during that incident, medyo nahirapan na yung ER staff and yung hospital in general. Back in 2020, anong nangyari? Diba? Ano lang ba ang nangyari noong 2020? Lahat ng ospital within Metro Manila, whether it's government, whether it's a private hospital, puno lahat yan. Walang mapaglagyan ng pasyente. Lahat ng mga bed nasa labas na ng ER. And we're talking about ilan lang, wala pang hundreds of patients within one hospital. Hindi pa umaabot ng 100, whether sa private or sa government hospital. And yet, hindi na nakayanan ng hospital system yung ganun karaming pasyente. Now, how much worse can things get pagdating na the big one or any mass casualty event? Sabihin na natin. Imagine in a large earthquake like the big one, ilan ang magiging casualties natin dyan? For sure, marami. Given the current state of construction, yung proliferation ng mga high-rise buildings, high-rise residential buildings, high-rise office buildings, and within the Marikina Valley Fault pa ang usapan dito. Yun ang mahirap niyan. They're within the Marikina Valley Fault. Yung iba, for sure yan, bilangin nyo kung ilan ang total occupants ng isang building. Multiply that with the number of buildings within a cluster, within a given area. Tsak yan, medyo marami-raming pasyente ang pinag-uusapan natin. Assuming na pasyente lang yung pag-uusapan natin. What if sa kasawiang palad natigok yung victim? So what if we're talking about, kung tawagin sa industriya namin, is yung mga nag-block na or yung mga nategi na. Medyo marami yan. Back in 1990, naalala ko yung kwento ng mga taga Baguio tsaka yung mga biktima sa Cabanatuan na sa sobrang dami ng casualty, sa sobrang dami ng mga patay, nakatambak na lang sila sa gilid ng punerarya at doon na sila iniimbalsamo. That's not a very pretty picture, but it definitely can happen. Sa totoong buhay, maraming mga pangyayari, maraming kaganapan ang hindi natin makakayanan. There are horrific scenes that we will be subjected to. Kaya nga siguro hindi masyado na pag-uusapan ng mga bagay-bagay na ganito kasi talagang hindi maganda ang assessment ng mga nakakaalam. Like myself, sino ba naman ako? 'Di ba? Medic lang ako. Pero based on my own experience back in 2020 and the years before that, nakita ko na
na somehow napupuno ang mga ospital. And kapag sinabi na nating SHTF scenario, guess what? Wala ng tubig, wala ng kuryente, possible, kulang or wala ng gamot, and kulang tayo sa tao, kulang na tayo sa medical staff. Kaninang madaling araw lang, I witnessed another, yung tinatawag na Code Blue event. Yan yung sini-CPR na yung pasyente because arrested na yung patient. And how many medical staff did it take to work on the patient? Hindi lang yan yung una, hindi lang yan yung pangalawang nakita kong actual na mini-mega code na pasyente. Maraming beses na. And this is the reality. Ganun talaga yon. Kaya lang, pagdating ng SHTF, siguro ni isang doktor wala kang makikita in the sense na lahat sila magiging spread out too thin na sila. Magiging busy na silang lahat. Kalat na. Kumbaga, instead na 5 tao sa isang pasyente, magiging 5 pasyente sa isang tao or even worse than that. Baka mamaya 50 katao sa isang doktor. And that's a reality. That's a possibility. Actually, malamang sa malamang mangyayari yan. Dahil sa panahon ngayon, ilan lang ba ang medical staff natin? Ilan lang ba ang ospital na kayang mag-operate for a mass casualty event? And I don't think that any of our hospitals are prepared, lalong-lalo na yung within the central business districts of the city kung tawagin. Ilan lang yung mga hospitals na nandyan at ilan lang yung kaya ng mga ER nila, ilan lang yung kaya ng total hospital beds na meron nila. So, it doesn't really look good. Sa totoo lang, pwede nyo akong i-fact check about this. Do your own research. Common sense na lang yan, simple mathematics. Ilan lang yung ospital, pero ilan yung possible na casualties na may expect natin in an SHTF scenario. And like I said, doesn't matter kung man-made ito or natural disaster. The point is, magiging pareho or equal ang casualty rate. O let's say, magkaroon ng malaking event like the big one. Nasaan ang mga rescue equipment, halimbawa, ng gobyerno? Di ba nasa ilalim ng flyover? What if yung flyover ang unang bumagsak? Di ba? Kapag gumagawa tayo ng shake drill, di ba? Puro shake-shake lang naman din ang ginagawa ng mga tao. Selfie-selfie. Pero wala yung realidad sa ginagawa nilang ensayo. Hindi natin fina-factor in na kapag nagkaroon talaga ng malaking earthquake, baku-baku ng mga kalsada, wala na tayong madadaanan. Yung mga rescue vehicle natin, maaring natabunan na rin ng flyover. So doon pa lang, nakikita na natin yung failure or yung mga possible failures ng mga emergency response natin. And where would that leave us? Wala na tayong safety consciousness, non-existent pa yung emergency response natin. Plus yung mga hospitals natin, malaki ang possibility na ma-overwhelm because it can happen and it will happen. Actually, hindi na yung can Malamang sa malamang yan ang mangyayari because bilangin nyo na lang yung mga madalaking gusali within the central business districts. It doesn't matter kung nasaan yan. Ilan yung madalaking gusali na nakakalat sa Metro Manila? Metro Manila pa lang yan. What about dun sa outlying provinces natin? So medyo malabo na kagad ang magiging maayos na response. Another fact that I witnessed, palagi na lang ito kapag nagbo-volunteer kami na rumisponde sa isang malaking sunog halimbawa. Merong kawalan ng command structure. So medyo nagkakagulo yung mga tao. Kanya-kanyang pabida, may mga volunteer bombero na nakasinelas lang, di ba? Yung sa rescue community nyo pa lang, medyo hindi na nakikita nyo na yung lack of readiness. How can you expect to be rescued by the rescue community kung sila mismo ay walang kaayusan? So how do you expect to be rescued by the rescue community itself kung walang kaayusan ng command structure? And we're talking about isang sunog pa lang yan. Isang insidente pa lang yan. When a big disaster happens, kabi-kabila na ang sunog, kabi-kabila na ang rescue operations. And if in one single event, walang kaayusan, good luck people. So yun ang mga realidad na hinaharap natin. In an SHTF scenario, emergency medical services will bog down for sure. Magkakaroon ng mga problema in that particular area alone. And can you imagine, kahit na anong pag-aaral nyo ng first aid, in an SHTF scenario like a natural disaster or heaven forbid, isang malaking gera, sabihin na natin, anong mga expected nyo na injuries? Traumatic injuries like gunshot wounds,
penetrating injuries, mga stab wounds, di ba? Kasi gulo na yan eh. Andyan yung mga putulang paa, putulang kamay, putulang ulo. These are injuries na hindi na kayang gamutin. Hindi na kayang madala ng band-aid, hindi na kayang madala ng first aid. And kahit na yung mga blowout kit namin, kahit na may tourniquet kami dyan, kahit na meron kaming combat gauze, kahit na meron kaming Celox or whatever, stop the bleed equipment, instruments, the reality is, kahit na mag-treat kami ng pasyente in the field, kailangan pa rin namin itakbo sa ospital. Paano kung wala ng ospital na tatakbuhan? Ang saya, di ba? Ito na ngayon yung tanong ko sa mga peste prepper, sa mga pantasya prepper, sa mga tactical people dyan. Gusto nyo ba talagang magkagulo? Kung sa isang pangkaraniwan na event lang kagaya ng sunog, nagkakagulo na ang nagkakandaleche-leche na mga tao, how much more pag nagkakaputukan na dyan, may mga bumabagsak na building, bumabagsak na bomba. Maaring kayo, okay kayo kasi naka-ballistic helmet kayo, naka-body armor kayo. But what about the regular people? Paano yung mga nakatira sa condominium kung condominium yung tinamaan, di ba? Di na sila makakalabas dun. Yun ang masakit na katotohanan. That's the ugly truth that I'm trying to make people realize. Andali kasi magpantasya, andaling mahumaling sa the romance of a survival type scenario. The bug out this, the bug out that. Paano yung bug out vehicle mo kung puro gumuhong gusali na ang Metro Manila? Paano ang bug out vehicle mo kung underwater na ang Metro Manila? Diba? And paano ka makakarating sa bug out location mo kung marami ng kalaban sa kalsada? Realistic readiness lang naman ang kailangan natin. Konting imagination na you don't have to be that smart, but you have to have some common sense to think, to analyze na yung bug out location mo tsaka ang Metro Manila, kung nandito ka man, medyo malayo. Doesn't matter kung nasa Cebu ka, nasa Davao ka, whatever metropolis, di ba? Kung malayo ang bug out location mo sa kinaroroonan mo sa ngayon, paano ka aabot doon? Depending on the disaster na mangyayari. Kung gera yan, malamang di ka na makakapunta doon. Kung natural disaster yan, meron ka pa bandadaanan na kalsada. So yung mga bagay-bagay na ganon. The honest to God, ugly truth is that the current situation of our medical facilities cannot handle the kind of casualties of a major natural disaster and a major man-made disaster. Yan po ang pawang katotohanan. Imagine niyo in an SHTF scenario, yung mga pet na mga tao, yung mga papi-papi nila dyan or whatever. Since wala ng tao, magbaband together na sila, di ba? Magiging pack na yung kung tawagin. Kumpul-kumpul na sila, they will become feral. Paano kung nakagat ka ng aso? Saan kukuha ng anti-rabies, di ba? In all honesty, patutulogin na lang natin ganon kung wala ng ospital, di ba? Since wala ng tubig, wala ng kuryente, and improper na nutrition ng mga tao, malamang sa malamang maraming health issues na lalabas dyan. And speaking of health issues, ano yung mga common? Andyan yung diarrhea, andyan yung tataas sa mga blood sugar, tataas sa mga uric acid, maraming mga medical issues based on yung sanitation, di ba? Maaring mag-breed ng typhoid fever, hepatitis, andyan na ang dengue. All these medical issues, saan kayong ospital na pupunta? Hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung psychological issues, yung mga mababaliw dahil hindi nila kaya yung mga nakikita nila, yung mga mababaliw dahil sa combat shock, shell shock, post-traumatic stress disorder kung tawagin. How will you deal with all of that? Nakakabaliw ang sitwasyon. Kung ikaw ay nagtatago sa isang bunker na hindi ka lumalabas, hindi ka na naaarawan, wala ka ng vitamin D. Pag hindi ka pa nasiraan ng bait, ewan ko na lang. Can you people handle all of that? Yung mga naghahangad ng airsoft dyan. Kaya nyo bang i-handle yun? Oh, marami kayong baril, marami kayong gamit. But can you handle the psychological and mental stress of the situation? Assuming, of course, na buhay pa kayo. Kasi mukhang matatapang kayo eh. Kayo ang unang susugod, di ba? Unless duwag din kayo.
Baka mamaya, social media lang yung mga forma-forma ninyo. Nagkaputukan medyo kayo ang unang magtatago. Wag naman sana, tapang kayo di ba? So let's be careful what we wish for. Be conscious kung ano yung mga meron tayo ngayon. Especially in a major disaster. Unang-una dyan, medical emergencies. Ano yung mga hospital facilities that are available to us? Ano yung current state of health natin? Andyan yung physical, paano yung mental state of health natin? Lalo na yung mga sanay sa internet. Yung mga Facebook na lang, tapos biglang boom, walang internet. Oh shit, di ba? Kahit naman may kuryente ka, saan ka huhugot ng internet kung wala na yung smart tsaka globe? Di ba? Patay. Again, malayo to sa mga napapanood natin sa pelikula. Malayong malayo. Kasi sila, after matapos yung pelikula, pack up na sila. Ito, hindi natin alam kung kailan matatapos yung pelikula. Kung disaster movie to, kung zombie movie to. Hindi natin alam kung kailan matatapos. Good luck na lang people kung ganon ang sasapitin natin na kapalaran. I'm just trying to make you think about your choices in life. Kung ano yung mga dapat nyong gawin at hindi dapat gawin. Because yan yung realidad. Even responders like me will be overwhelmed, di ba? Kami yung mga frontliner kami yung mauuna for sure. And hindi kami mismo hindi namin alam kung kakayanin namin, masusurvive namin yung first few hours, first few days, even the first week might be difficult to handle in a major disaster. So kami na yon. Paano na lang kayo na walang sapat na training? Kung ordinaryong mamamayan lang kayo, how will you survive? Think about that. Well, that's been the long and the short of it. This has been Abs Abando for Manila Sentinel Raw. Be careful what you wish for. Baka mangyari. Flyback 5100, maintain runway heading, climb 3,000 feet, runway 13, clear for immediate takeoff.